Maraming kasing klase yung toxic. Merong toxic na parang, yung kayo nasabi ko, bias lang siya o naniniwala lang siya sa isang tao. Pag ibang tao na, ayaw niya na. Loyalty o transparency. Yeah. Sabi ko lang sa kanila, judgmental. Ayan po, welcome back po sa aking YouTube channel, Kalingap Beshi po. And for today's video po, kasama ko ngayon si Kalingap Coach Ral po. Hello po. Ngayon po ang aming vlog is, anong tawag dito? Ano ba? Hindi, parang, sabi mo nga parang mag-usap, ano tayo, istoryahan, parang podcast. Okay. And ito pong topic na to siguro, bigyan natin sila ng konting clue. Ano bang topic na to, Besh? Pwede nating magkano lang tayo, magbibigay lang tayo ng opinion dun sa mga nangyayaring issue ngayon sa ating team, sa ating Kalingap, tama? Yun. Issue lang pala. Issue, sa issue lang. may Pero hindi issue. tayo, hindi tayo Makikisali. Ano lang tayo, opinion lang natin. Wala namang maling opinion. Wala Lahat naman yan ay maling tama kasi sarili natin yung opinion. Yes. And syempre guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa YouTube channel, please subscribe po. Subscribe, Kalingap guys. Beshi. Syempre po, kay Kalingap po, Yes. sa mga hindi pa po din nakasubscribe. Subscribe, guys! Yan, and yun bro, simulan na natin. Uy, sige, bro. Besh. So, simulan na natin. Para sa mga katanungan. Oy, okay. Sige, Sa unang-una bro, meron din ako bro, nireading tanong. Pero mamaya na yun. Mamaya na yun. So, ano bro masasabi mo ngayon sa mga nangyayaring issue ngayon? Siguro, unang-una sa mga nangyayaring issue ngayon. Siguro, nasabi ko is, gumulo ulit ang Kalingap. Kasi, halos nung nakaraan, gumulo, umokay na ulit. Pero after nung umokay na, bumalik na naman. Kaya Parang mas matindi ngayon. Oo, iba. Mas para bang nagpahinga lang pala yung issue tapos nung lumabas ulit, mas lumala. Kaya, grabe. yun. Ikaw naman, Besh, ano masasabi mo sa issue ngayon? Sa issue ngayon bro, grabe, sobrang lala. Kala ko yung una din na tayo mag-mention, ano? Kala ko yun yung pinakamatinding issue. Ngayon pala yung pinaka mas medyo talagang matindi to. Kasi lahat apektado eh. Apektado ang pagbablog, mga love team. Lahat, apektado yan, bro. supporters natin, Supporters, mga apektado viewers yan, din, lalo na. Oo. So, pero hindi na tayo masyadong manghiwasok siguro doon. So, ang ano ko na lang, masasabi ko na lang, sana malampasan to ng team. Yun, sana. Ng ating community. And sana maging matibay, strong sila Kalingap Rob at Kuya Val. Siyempre sa mga supporter natin, wag po kayong bibitaw. Yun. Diyan lang po kayo. Siguro, matitira dyan yung mga solid na lang talaga. Mga solid supporter. So kung ano man po yung mangyari, Kalingap pa rin po tayo. Ikaw bro, ano Yun. masasabi mo bro? Siguro, masasabi ko lang na kung hindi na kayang ibalik yung dating sigla ng Kalingap, siguro kailangan, minabasa na kasi ako, kailangan siguro kalimutan yung mga masasamang nangyari, kalimutan yung mga hindi maganda nangyari, and magsimulang ulit ng parang magkakaroon ng bagong chapter ba. Wow. Kasi siguro nga mahirap nang ibalik talaga kasi yun nga, dami nang nangyaring issue. And yun ang ginagawa ng nakaraan, ipilit ibalik. Kaso, naging okay naman niya, kaso mas tumulba yung issue. Kaya sana, hopefully, pinagdadasal ko din na bago sana matapos ang taon is bumalik ang sigla ng Kalingap, bumalik ang pagiging okay, tas pagiging okay ng bawat viewers, supporters, and syempre mas supportahan pa rin yung charity. Kasi yun naman talagang hangarin ng Kalingap maglingap. Yes, and sobrang na ngayon sobrang daming issue, pati tayo na-apektuhan Yun. din. Pati yung Damay tayong lahat. pag-vlog natin. Kasi, mawawala na yung siyempre, hindi lang dahil doon na sinabi nila na yung dahil naapektuhan tayo, is in a way na, siyempre, yung sa views natin, naapektuhan. Siyempre, yung focus natin, naapektuhan kasi kahit pag minsan, nasa focus tayo magcha-charity, kaso anong nangyayari pag naisip natin yung mga issue, parang bigla tayong nagkakaroon ng mental problem. Kaya, yun siguro din, naging isang issue. Yan. Siguro guys, ito na. Exit na natin yan kasi Yan, talagang
parehas naman tayo, di po natin alam yung mangyayari ngayon. So ito bro, Ano? ito tanong ito sa ating dalawa. Yun, sige. Itong question na to is tanong to sa ating dalawa, and syempre bro, sila pwede rin nilang sagutin to in comment section. Ay, pwede. Mas maganda. Sagutin nyo din po ito. So, maganda niyan. Question number ano to? Number 1. Number 1. So yun, comment nyo po question number 1 para alam din. Beshi, wala yung... Ilagay nyo po dyan sa comment section kung magko-comment po kayo. Ito po kasi is para sa lahat pong tanong. Ano? Ito po is question number 1. Question number 1 po. Ano ba ang mas importante sa isang team? Loyalty o transparency? Hirap. Grabe, maganda tanong. Maganda tanong mo, Ganda yan. pero ang hirap. Mahirap siyang sagutin. So, sinong unang sasagot? Ikaw o ako? Adjacent po tayo. Sige. Yung isang bagsakan lang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ay, ako. una ka. So, ayun guys, talo po tayo sa Jack and Foy. Ang tanong po dito, ulitin ko, ano ang mas importante sa isang team? Loyalty ba o transparency? Ikaw, bro. Sagutin ko na bro. Ang unahin ko bro, siyempre, para sa akin bro is transparency. Yun ang mas importante sa'yo. Para sa akin. Bakit? Bakit? Siyempre, lagyan natin ng bakit. Siyempre. Maganda yan. Guys kung ano po yung pipiliin nyo, kunyari loyalty, lagyan nyo ng bakit. Yan. Yung explanation yan. Tama. Ako po is transparency. Bakit, Besh? Ito po kasi, para lang sa akin in opinion ko, transparency, kasi papasok dito ang pagiging loyalty mo. Tama. Kasi kapag inilabas mo lahat, maging transparent ka sa lahat, doon niya, kumbaga, papasok na pagiging loyalty ng isang tao. Makikita yung pagiging loyal. Magkakatiwalaan ka. Kasi loyal to. Kasi lahat ng ginagawa niya, sinasabi niya, di ba yun yung ibig sabihin ng transparency? Kunyari, like for example, bumili ka sa tindahan, may resibo, pinakita mo yung tunay na resibo. Transparency. Transparent ka. Transparent po. Lahat na gagawin mo, isasabihin mo sa kanya. Yun lang yung sa akin. Yun lang yung sagot ko, bro. Yun, Ako, to lang, para sa akin kasi, yung loyalty and transparency, halos pareha siya. Ang hirap niyang maliwanag. Pero dahil sa'yo, ang sabi mo, transparency. Ako naman, siyempre, para naman kakaiba, contradict ko naman. Loyalty naman. Kasi, totoo naman tama sabi ni Beshi, kapag transparent ka, lalabas ang pagiging loyalty. Pero kapag loyalty ka din, lalabas ang pagiging transparent. Kasi, yun, medyo mahirap siyang i-explain, pero parang ganito mangyayari. Pare, loyal ka, siyempre, sumusunod ka sa mga batas, ganyan-ganyan. And after some ganun, magiging transparent ka na rin. Kasi makita na loyal ka, pero may mga loyal din na hindi transparent. Yun ang magiging problema. Pare, loyal ka nga, pero ang dami naman tinatago. Loyal ka sa isang tao, pero yun pala, may mga, hidden na itinatago. Yun, parang ganun. Pero, siguro, important din na loyal ka. Kasi mahirap naman kung loyal ka nga, pero yung pala, pag nakatalikod na yung tao, hindi ka na loyal. Parang may mga tinatago ka na. Pero, yun, siguro yun sa akin, loyalty. Yan. So, kay Ral po is loyalty, sa akin po is transparency. Yan. So, guys, i-comment nyo kung alin yung sa inyo, and syempre, lagyan nyo ng bakit. Yan. So, second question tayo, bro. Kasi sige. ito, bro, hindi lang to sa atin. Tatanong din natin sa mga Viewers. boys na makikita natin dyan. Pwede. Ito, sa pangalawang tanong, mga kalingap. Ito, kapag may issue online, dapat bang magsalita agad o manahimik muna? Para mahirap din to, Ako, bro, pwede ako naman, bro. Sige, bro, sige, ikaw. Kasi kanina ikaw na, nasa ako naman. Para sa akin po, kapag may issue online, ganito ginagawa ko pag may issue online. Simula lang, natutunan ko lang to, hindi naman nung simulat pagkabata ko, natutunan ko siya from time to time. Kada panahon natutunan ko na mas okay na manahimik muna. Alam niyo kung bakit? Kasi minsan, kailangan natin alamin muna yung pinaka-punot dulo ng issue. And yung issue minsan ito, kuwari issue to. Akala natin, ito na mismo yung lumabas sa online, yun na mismo yung issue. Hindi natin alam, meron pa yung kakaibang storya. Istorya naman ng pinag-i-issuehan. So, dapat alam mo dapat parehas yung sa issue, yung mismo nagpa-issue, and yung mismo ini-issue. Dapat yung dalawang storya na yun, pag sasamahin mo siya. Then, saka ka lang magsasalita kapag alam mo na parehas yung side. Kasi karamihan ngayon, marami ngayon po, aminin nyo man o hindi,
marami sa atin na kapag mayroong issue sa Facebook, kuhari sabihin natin yan na, kuhari example natin, may pinatay Oo. na sabihin natin may pinatay na civilian. Tapos, madami na magko-comment niyan. Ala, sino pumatay? Sino ganyan. Hindi natin pala alam, yung pinatay pala na yun, masamang tao. Pinatay pala siya para hulihin. Parang ganun muna, kailangan mo natin alamin yung dalawang point of view, dalawang istorya, saka natin pagsasamahin. Ang mahirap sa atin ngayon, halos lahat sa atin. Kahit ako dati, one-sided din ako. Naniniwala lang ako sa kung ano yung nakita ko. Pero, nung natutunan ko na kailangan alamin natin muna ang lahat. Bago tayo magbigay ng komento, Yan. bago tayo magsalita. Yan. Yun Para yung sa akin, yun sagot ko. Okay, galing. Ganda ng kasagutan po ganda po kasagutan ni Coach Ralph. And syempre, sagutin ko na din yung tanong na yun. Ulitin ko po, ang tanong na ito is, kapag may issue online, dapat bang magsalita agad o manahimik? Para sa akin, ganun, parang magkakahawig yung natin. Kasi huwag tayo agad padalos-dalos ng comment. Kaya tama, nga, di ba, pag nagpo-post, may nakalagay minsan na nakikita ako na kumbaga, mag-ingat sa pag-komento. May nakita akong gano'n na na warning. Parang pag-isipan mo muna kung ano yung comment mo. So, ganito na lang, parang mag-imbestiga ka muna. Tama, Bago ka mag-comment. Tama. Kasi kung mag-comment ka nang hindi mo alam, tapos mali pala yung comment mo, sino mapapaya, di ba ikaw? Oo, tama ka dyan. Para sa akin, alamin mo na bawat side. Oo, tama. Ayan. So, again, yun na po yung sagot ko. Oo, ganda halos. Totoo lang talaga, ganun talaga dapat. Oo. Kasi yung iba kasi bro, hindi ko naman nilalahat. Nagko-comment ka agad. Di ba yung ibang, Parang sa atin bro, sa thumbnail pa lang, di ko comment na sila, di pa nila di pa napapanood. Di ba? Pa lang. Yun. Nangyari na din yan sa atin kasi. Sa mismong inana tayo, Binabash tayo minsan. Ayun. Sila kaya, ano kaya? Sa inyo po guys, ano po yung sagot nyo sa pangalawang tanong natin na kapag may issue online, dapat bang magsalita agad o manahimik muna? Para sa akin bro, parehas tayo, manahimik muna. Oo, manahimik. Sila kaya kayo po, comment down below po kung anong gusto nyo. Alin nyo yung sa inyo. Okay. Opinion nyo. Yes. Yun, sige na naman sunod, Besh. Ay, sunod po natin. Ang ganda ng topic Maganda. Ayun guys, yung pangatlo nating katanungan. Siyempre, ako na sunod na masagot ito kasi ikaw. Sige. Ito po yung pangatlo. Anong masasabi mo sa mga taong mabilis manghusga base lang sa napapanood? May hirap-hirap din na. Parang yung medyo magkadikit sa pangalawang tanong. Oo. So, ako na bro magsasagot. Sige bro. Masasabi ko sa mga taong mabilis manghusga. Masasabi ko lang sa kanila, judgmental. Judgmental po sila and hindi po nga nila inaalam muna yung pagkatao ng isang tao. Iimbestigahan ba? Kasi nag-judge ka agad nila. Tama. Yung panlabasan nyo. Oo, parang gano'n. Ito po hindi ito about sa kalingap, sa lahat. Yan parang sabi nga nila, don't judge a book to its cover. Yan. By its cover. Oo, gano'n. Basta wag tayong manghusga kumbaga sa nakataob na bao. Kasi pag buka, malay mo, may alam naman niya ginto. Oo, di ba? Tama. O, ganun yun. Yun yung masasabi ko sa mga taong mahilig manghusga kaagad is napaka-judgmental nila. Yun lang bro. Tama. Ako naman, siguro, masasagot is, siguro bago tayo manghusga sa isang tao, nasabi ko kanina, dapat alamin mo natin. Pero, siguro isipin natin, di ba, kuwari uhusga natin isang tao na yun. Siguro isipin natin na, kuwari kapamilya ko yung tao na yan, tapos sinusgahan ng ibang tao, anong mararamdaman mo? Anong mararamdaman ng pamilya mo? Yes. Parang ganun. Minsan kailangan natin ilagay yung posisyon natin dun sa taong uhusgahan natin. Malay pala natin, kuwari tayo, hinusgahan din tayo. Pero di nila alam, mabait pala, ganyan. Kaya dapat bago tayo manghusga, alamin muna natin ang lahat-lahat na yun. Tama nga si Beshi, mag-imbestiga muna. Mahirap manghusga, lalo na ngayon sa panahon ngayon, na minsan ang social media, akala mo kung ano yung nilalabas na issue, madaling dami nang huhusga agad. Pero yung iba pala, may iba pang kwento. Ayun, sa akin, siguro, mag-isip muna sa Ano ang masasabi mo doon? Yung tanong doon is, ano yung masasabi mo doon sa taong
mabilis manghusga. Yun na, ano muna sila, mag-isip munang mabuti. Ay. Mag-isip sila munang mabuti. Ay, syempre guys, sila. Alin? Ano Sila, masasabi oo, nila? yun. Ano po yung sagot ninyo dyan sa pangatlong tanong Question natin? number 3 guys, comment down below. Guys, kayo naman, ibabalik ko yung tanong naman sa inyo po. Anong Hmm. masasabi mo sa mga taong mabilis manghusga? Base lang sa napapanood. Ayan. Tanong ko po yan sa inyo. Sinagot na po namin ni Ralph. Ayan Pakilan tayo, guys. pang-apat Guys. na question na po tayo. Ayan. Oh. Tara guys, Ganda, next na tayo. ang ganda. Siguro kahit umabot ng 30 to 40 minutes, okay lang kasi maganda naman yung topic Mga natin. tanong. Kasi kasama sila eh. Mm. Kasama sila. And yun bro, pang-apat. Sa panahon ngayon, paano malalaman kung totoo o edited lang ang mga issue? So, kanina ikaw nagsagot, ako naman. oh. Sa totoo lang po, mahirap. Mahirap makuha ang kasagutan na yan kasi hindi natin alam minsan kung ano ang totoo at hindi. Pero siguro, ihalin tulad natin sa love team. Malalaman natin kung totoo o hindi kapag may nakalagay na disclaimer ba. Kapag nakalagay, disclaimer, ang inyong mapapanood ay for entertainment only or good vibes only. Kapag may paabiso na ganun, dapat, parang sa isip at puso natin, alamin natin na, ano lang ito, istorya lang ito. Istorya lang ito, istorya lang siya. So, wag siguro natin dibdibin. So, dun sa issue naman, dahil sa tanong nila ay kung paano malalaman ko to o hindi ang issue, siguro malalaman natin yan sa takdang panahon kasi kailangan mo nang imbestigahan, kailangan mo nang alamin, kailangan mo nating pag-aralan, and siyempre, di man tayo makakasagot kung totoo o hindi yan ang issue na yan. Kasi ang makakasagot talaga mismo niyan, yung mga taong ini-issue, yung taong nag-i-issue. Ayan sa akin. Ano ang pinakasagot mo? Yung parang paano malalaman, hindi ko, mahirap malaman. Mahirap. malaman. So ako naman nasasagot sa tanong na sa panahon ngayon, paano malalaman kung totoo o edited lang ang issue. Ikaw ba, Parang paano? ang style, ang tanong dito bro ay para mas maklarify natin, hindi i-edited or scripted Yung issue. yung issue. Or, kasi pwede tayong gumawa Oo, ng ng issue. Yun nga. na scripted lang. So, kung paano malalaman, Di ba ang hirap? mahirap siya malalaman. Pero, guys, malalaman mo yan sa bandang huli. Yan, Kung tama. scripted po yung O hindi. issue. Kasi ganito Tama, yan, guys. tama. Oo, bandang huli. Kasi malalaman mo yan, kunyari po, mag-example ako, kaming dalawa ni Coach Ran. Nag-away kami. Oh. Pero scripted po yun. Malalaman mo yun, masabi ko dahil sa bandang huli, Kasi- malalaman nyo yun pag po kami nakita nyo nag-uusap ng uli. Or kaya, it's a prank. Di ba mga ganun? Pwede rin, or kaya nakita nyo po kaming magkasama sa isang Oo. nagbablog na Okay naman. na kami. Yeah. Walang sinabing it's a prank or what. Pero nakita nyo kami yung bonding namin na grabing okay naman. Doon nyo po malalaman, ay, scripted to or edited ang issue na to. Tama. Ayan. Yun po sa akin ang sagot ko. So guys, sa inyo po, ano po yung masasabi nyo? Comment down below, guys. Yes, sa panahon ngayon, paano malalaman kung totoo or edited lang ang issue. Yan. Sa inyo po yan ha. Sa inyo guys, i-comment nyo po. Pwede nyo pong pipin, di ba? Pipin. Ay, ako magpipin pala no. So guys, Tama. dumako na po tayo sa pang-anim. Yun. Anim na ba? Anim yata eh. 1, 2, 3. 5 din pa. Pang type lang. Parang siyam lang to eh. Ayos. Ang bilis na. So, ano ang magandang ugali ng isang influencer? Hindi po, ito po. Ano ba yan? Ay, so nagtaktaw tayo guys. Ito guys, mali, sorry. Okay lang ba na may kanya-kanyang side ang supporters? Ikaw. Ako yata ang sasagot, no? Ikaw Kasi na. ako, Ikaw na. okay lang ba na kanya-kanyang side ang supporters? Alam niyo, ito ang sagot ko. Sagutin ko. Lahat naman bro, may sides talaga yan. Oo, may kanya-kanyang bias, di ba? Ibig sabihin ko ng sides nila is opinion nila. Oo. Kahit tayo may opinion. So, okay lang may opinion, basta wag lang po kayong manira ng ibang tao. Tama, wag mong husga. Wag kayong manghusga. Parang babalik tayo dun sa ibang tanong Ano? So, parang nagkakadikit sila. Oo. Ayan. Okay lang po may sides, basta in good sides. Ano? Kasi di mo man po pwedeng hawakan yung isip ng tao na, uy, wag ka mag-isip ng ganito ng side mo or bias or what. Ganito na lang dahil nasa isang isang nasa isang community tayo or kayo. Huwag kayong mag-isip ng negative sa bawat isa. Tama. Ayun lang bro. Okay lang. Sabi kung okay lang ba
Ang tanong ko bro, okay lang. Basta in a good way. Tama. Yun. Ikaw naman bro. Akin din, sagot ko, okay lang din. Kasi tulad na sinabi ni Beshi, may kanya-kanya tayong, sasabihin natin sa love team, may kanya tayong sinusuportahan. Oo. Yan, kanya-kanya. Kaso, ngayon ang nangyayari, minsan yung isang sinusuportahan, ayaw nila dun sa isang love team, Yeah. inaaway nila. Inuhusga nila. Which is mali. Kaya nga, nagkameron ng mga love team, para magsuportahan sa isa't isa. Kaso nangyayari, nagkakawatak-watak siya eh. And okay lang yun kasi tulad nga nung tayo ginagawa natin ngayon, nagbibigay tayo ng opinion. Kayo din, sigurado po kayo din may mga kanya-kanyang opinion, pinaniniwalaan. Yeah. And sana, mas okay sana na iwasan natin manghusga. And siguro okay lang sabihin natin sinusuportahan ko isang tao na ganyan. And huwag na natin sabihan ng masama yung iba. Okay lang kahit mga good word na lang ibato natin, ganyan-ganyan. Kasi yun, ganun talaga. Hindi natin ma-please ang mga tao, may kanya-kanya silang gusto, may kanya-kanya silang ayaw. So siguro iwasan na lang na magsalita ng masama. Yan. So, ang sagot mo din is okay lang. Mhm. Oh, pero, lagi may pero. Okay lang, pero. Oo. So, kayo guys, kung ano po yung sagot nyo, ilagay nyo kung Yan. pero or bakit. Yan. Yung dahilan. Tama. So, eto, next question na po tayo. Ako, maganda to din bro. Ikaw Uy. na yata sasagot Oo. nito. Ito po guys, para po to sa lahat ng influencer or vlogger, di ba? Mhm. Ano ang magandang ugali ng isang influencer kahit may issue? Yun. Ito. Ang iahalin tulad yun si Kalinga Prab. Yan. Ito po, may issue. Pumutok. Yeah. Anong ginawa ni Kalinga Prab? Nanahimik muna. Hindi niya sinabayan yung init ng issue, hindi niya sinabayan yung ano. Kasi alam niya naman yung tunay na nangyari. Alam niya yung tunay na sagot. Kaya mas pinakasagot ko, anong magandang ugali? Mahinahon at huwag pasensyang influencer. Kasi naandun yung magandang ugali na yun kasi imbis makipagtalo ka sa iba, makipagsabayan ka sa iba, sa katahimikan mo, ang mangyayari niyan, yung mismong issue na lang yung lalaylo, magbabagal. Kasi, siyempre, di mo sinasabayan. Kasi, totoo lang, mas okay nga na mag-isipan muna, kasi yung ginagawa ni Kuya Ram, hindi siya sinasagot agad kasi mas gusto niya na ibato lahat ng issue. Kasi pag sinagot niya, isahang sagot lang. Yeah. Doon na lahat. Isang sagot niya na, andun na lahat. Kaya yun ang sagot ko. Ayan. Anong mo? Yung Pinakasagot ko ay yung maunawain tsaka mapagpasensya. Yan. So ako naman, sasagot. Ganun, Besh. Naunahan mo ako, Kalinga po. Di ba? Kasi, talaga eh. Alam natin na ugali ko yung Ram. Ito na lang, in general na lang sa akin kasi naisagot mo na si Kalinga Prab, magiging gaya-gaya ko niyan. Ang masasabi ko lang, ano ang magandang ugali ng isang influencer kahit may issue. Ang masasabi ko lang, hindi pumapatol. Yan, maganda. Oo, yun po ang pinaka sagot ko sa magandang magiging background ng isang magandang ugali? Pagiging hindi pumapatol. Hindi siya pumapatol sa issue na ibato sa kanya. Hindi siya nagipag-rebat. Yan. Parang sinasabi mo na Nakikipagdebate. Kumbaga, bibilib ako sa isang influencer na hahayaan niya na lang, bayaan mo siya, niya ako, i-down niya ako, i-bash niya ako. Basta wala naman akong ginagawa sa kanya. So yung issue po is mawawala na lang. Parang sabihin natin is yung mga, halimbawa natin mga politiko, nakikipagdebate lang naman sila kapag alam nila na yung pinag-uusapan is kaya nilang sagutin and alam nila tunay na sagot. Yeah. Hindi sila nakikipagtalo pa na mali ang sagot nila. Kasi kahit anong gawin natin, kapag mali ang sagot, mali pa rin yun. Yes, yun. Kayo naman guys, ano po Comment yung down sagot below, nyo? guys. Ayan, ito ulitin ko. Ito pong tanong na ito is para po sa inyo ha. Ano ang magandang ugali ng isang influencer kahit may issue yan? Guys, Yun. kasama kayo sa tanong natin. Yan, So sagutin next nyo, guys. question, sagutin nyo yan guys, i-comment nyo rin po. Magandang sunod na tanong. Ganda po, ang sunod na tanong natin guys, huwag na natin pangilan. Oo. Kasi nalilito na rin ako eh. Alam mo, nalalagyan mo Next na lang question siguro. na. Lagyan mo na lang yan. Guys, ito na next question natin ha. Mas mabuti ba nga using privately Yun. ang problema kaysa Content. Yun. Wow, Ikaw, Besh. parang ako yun ha, nasasagot na na.
Sa akin sa akin bro is based po in my opinion. Alam ko maano na nila parang yung topic natin is i-abot sa issue ngayon. Okay lang yan kasi opinion mo naman yan. Ito po, para po sa akin, pag-usapan muna. In private. In private. Yan. Kunyari bro, ikaw tapos ako, nagka-problema tayo. So, pag-usapan natin. Tama. In privately. In privately. Yun pang sagot ko pag-usapan muna in privately. And doon naman sa may, kasi may nakalagay dito kaysa i-content. Yun naman po kasi, kaya nila kinontent is for the views. Pwede. For the views po yun. Ang nag-content po na siguro, vlogger. Mag-content nun, vlogger kagad. No? So, ang habol nun is for the views. Pero po para sa akin, for me based on my opinion kasi nakasalalay dito ang, ano mo na sarili mo Pangalawa, parang kasalalay dito yung team. Yung team. Pag-usapan muna. Kasi wala pong, kumbaga, lahat ng problema naaayos yan sa magandang usapan. Tama, nakuha mo Yun lang po. sagutin ko. Yun lang po. Yun lang. Ikaw naman bro. So yun nga, nasagot na po, halos nasagot ni Beshi yung mga nasa isip ko rin kanina na isasagot ko. So yun nga po, lahat ng problema, nadadaan niya sa masinsin, tahimik na pag-uusap privately. Hindi nasagot ko privately. Yeah, privately. Kasi bakit? Bakit natin idadamay muna yung ibang tao para i-expose sa social media? Problema natin yung dalawa na yun. Yes. Hayaan mo muna mag-usap tayo. Gusto niyo, mas maganda yan magkaroon ng kasunduan. Yan. Diba? Magkaroon ng kasunduan na ganyan-ganyan. Parang may mga condition and terms and condition tayo. Kasi syempre, problema natin dalawa yun. Ba't natin ipahahayag pa sa ibang tao? Yan. Anong hangad natin para humingi ng simpatsya ba? Humingi ng awa? Mas magandang usap muna privately. Lahat ng issue, problema na kailangan mo ng pag-usapan. Pero once na nag-usap kayo, privately, tas parang wala nangyari, doon na pwede na pumasok yung i-content mo. Kasi, syempre, yun na nga, di kayo nagkasundo. Pero, dapat, every usapan, lagi meron yung kasunduan. Kasi, doon maaayos yun Kasi, halos lahat ng problema, ang nagiging problema kasi, sasabihin ng isa, eto, si ganyan, parang pareho sila nagtataasan. So, kailangan lagyan natin ng kailangan natin ibawa muna yung pride, lagyan natin ng kasunduan. Yun ang aking sagot. So, parehas tayo, private ang sagot. So guys, kayo naman po, ano ko yung tanong, ulitin natin. Mas mabuti bang ayusin ang problema in privately or kaysa i-content? So, bibigyan ko sila ng sample. Dagdagan natin yung huwag na natin to sa mga vlogger. Parang sa mag-asawa yan, bro. Oo. Pag nag-aaway sila ng mag-asawa nila, post. Oo, mga ganun, no? Tama. Meron mga ganun. Post nila na magkaaway sila. Oo. Sino yung mapapahiya? Sila din, di ba? So, mas mabuting pag-usapan nyo na lang kaysa pa i-post nyo or ipagkalandakan sa buong mundo. Yun na parang, tapos makikita mo sila, okay ang mahirap ng iba, naghihingi sila ng simpatsya ng tao. Yes. Kahit private dapat na problema yun. Yan. Sige, Besh, next question naman tayo. And yun. Pangalawa sa ulit. Yan. Ano ang natutunan mo sa mga viral issues sa social media? Yun. So, yun yata bro. Ako natutunan ko, yun nga, yung kanina may mga sa mga unang tanong, wag muna tayong manghusga agad-agad. Yun ang natutunan ko, wag muna natin husgahan ng isang tao na based lang dun sa lumabas na issue. In a short way, yun ang sagot ko. Basta wag mo nang manghusga ng ibang tao. Alamin mo na yung buong storya. Ayan. So, yun. Ako naman, bro, ano natutunan mo sa mga viral issues sa social media? Ano kasi ito di mo alam kung anong viral, anong pagiging viral. Kasi dalawang klase kasi ang viral Kung viral ba dahil sa issue o viral ba dahil sa pagtulong. Nasa issue, nakalagay issue. Issue nga. So, sa issue, bro, ako kasi, bro, na-issue na din Oo. Kaya may natutunan ako. Ang natutunan ko, sagutin natin ang natutunan ko sa social media, huwag mo nang papatol. Ayun, tama. Yun din nasa isip ko, wag mo nang pumatol. Huwag mo nang pumatol kasi ang nangyari kasi niya sa akin, bro, nung ako'y na-issue, nung ako'y na-bash, issue yun, di ba? Ang ginawa ko, bro, is pumatol ako kaagad. Nagsalita ako agad, nag-comment ako agad, na pwede palang
i-back to you, i-back to me. Oo, di ba? Kaya yun na siguro ginagawa din ni Kalinga Prab. Oh, yun Diba? po yung isa sa mga natutunan ko. Ang dami Huwag din. po tayo agad magsasalita or papatol. Huwag muna tayong rumibat. Yan. Kasi minsan kahit kasi kuwari, di ba? Kahit anong rebat natin, tama naman tayo. Kaso sila, isip nila tama Mali din pa sila. rin, no? Kahit mali sila. Oo. Wala tayong magagawa. Kasi Kahit yung ano nila, ulit-ulit lang sila ng ulit-ulit niyan. Kaya mas okay minsan talaga na i-rebat na nila lahat-lahat saka ka magsasalita para isa ang sagot lang. ayun. So yun po ang Grabe. tanong, ano ka, sagot ko sa tanong na yun. Ito po, medyo mahirap last na to eh. Oo, yan. Ay, parang ako yung sasagot na nito. Oo. Ako ba? Oo. Oo. Ito ay, syempre bro, tanongin natin sila Oo, ulit sige. dun sa second to the last Oo. question. Anong tanong yun? Yung tanong yun, ano ang natutunan mo sa mga viral issue sa social media? Guys, comment kayo guys. Comment down below, guys. Yes. Ayun yung guys, last question natin po ngayong araw, ngayong video po natin. Yan. Heist. Ito na. Paano? Tanong na yan. Medyo mahirap-hirap to, medyo may malanit-lanit eh. So ayun guys, paano maiiwasan ang toxic fans or sa wars online? Toxic fan wars online. Paano maiiwasan ang toxic fan wars sa online? So mahirap to bro. Mahirap Oo, talaga. mahirap siyang iwasan kasi na ano ko sila eh. Di ko alam kung paano yung pagiging toxic bro. Paano ba pagiging Maraming kasing klase yung toxic. Merong toxic na parang, yung kayo nasabi ko, bias lang siya o naniniwala lang siya sa isang tao. Pag ibang tao na, ayaw niya na. Kaya toxic na siya agad, parang nagiging toxic na siya. Meron din naman din na toxic na parang, parang lagi lang siya nambabash, kung ano lang sinasabi niya, may masabi lang ba siya? May masabi lang siya dun sa isang tao. Tapos meron din naman toxic din na dahil sobrang obsessed niya, sobrang pagmamahal niya, lahat niya ginagawa, lahat niya parang pag may naalipin or inaway kahit in a small way yung niidolo niya, magagalit na agad. Ayan. Parang ganun. Dahil sa obsession niya. Ito bro, sagutin ko na. So naghingi lang tayo ng anong pagiging toxic kay Ralph. Sagutin ko kung paano maiiwasan. Siguro toxic fan. ito na naman, wag na lang tayong magsalita about kung may sinasabi sa atin yung isang toxic para maiwasan po yung pagiging war sa online. Kasi doon po magsisimula yun eh. Kunyari, nag-comment po yung toxic na fans. Kuwari sa live mo, Sa live may pumasok na basher, Oo. anong gagawin mo? Oo, siyempre may papasok siyang basher, toxic yun. Siyempre, wag na tayong kumbaga sagutin. Pero pwede mo naman sagutin siya, pero Binabara. bad tripin mo na lang. Ako, yun yung ginagawa ko ngayon. Yun ba ginagawa natin? Oh, ganyan po, yung Diba? sa live ko ngayon, pag may pumasok po na Aasarin na lang natin. pag may pumasok na basher, inaasar na lang po namin. So, ang sagot ko bro, Paano maiwasan? paano maiwasan? Wag na lang patulan. Yan. Asarin na lang. Tama. Yan po yung sagot ko. Ikaw, bro. Ano naman, paano maiiwasan? Hindi talaga natin yung maiiwasan na nasa isa tayong malaking community. Di ba? Kasi sabi ko nga, may mga kanya-kanyang sinusuportahan. Parang ang nangyari kasi, simula nung magka-love team, meron na ng mga kanya-kanyang iniidolo. Parang mas iniidolo ba? So, paano maiiwasan? Hindi maiiwasan po. Maiiwasan lang ito kapag yun na, una-una, tama si Beshi. Wag nang pumatol, di ba? Wag patulan. And pangalawa, dapat maging open-minded tayo. Wow, ganda nun bro Maging open-minded tayo, lalo na dito ngayon, di ba? Ang sinasabi kasi dito, toxic wars. So, wars, hindi lang isang grupo, maraming grupo nag-aaway-aaway. Siguro, dahil lang sa isang community tayo, mas okay na magsuportahan tayo. Imbis na gusto ko si ganyan, ayoko ganyan. Huwag na kayo mag-comment tayo yung si ganyan. Kahit sabihin mo na lang gusto ko si ganyan, and support kami sa buong team. para maiwasan na yung pagiging toxic. Oo, di ba, para maiwasan siya. Oo. Kailangan natin mas maging supportive na lang ba? Yan. Huwag na lang tayo sumabi ng mga toxic or hindi magagandang salita. Yan. Para maiwasan. Kasi kahit paano, for sure, hindi talaga mawawala. Mabaliles lang, mabawasan. Yun, siguro yun ang pinakasagot ko. Medyo kailangan din natin maging open-minded. Yan, open-minded. At saka, syempre, minsan, kailangan din natin maging realistic. Minsan kasi, yung iba, grabe yung pinaglalaban nila eh. Oo. Pag may sinabi nga po minsan na, ito ay for content lang, kung for good vibes lang,
huwag tayo masyadong obsessed or seryoso. Huwag tayo masyadong fanatiko ba? Oo, kasi Diba? yung iba kasi, ang ginagawa nila parang 10 lang to guys ang ginagawa nila, gusto na nila maging magkatuluyan. Oo. Which is Kaya nga nakalagay ni Kalinga Prabs Oo. for love team, for entertainment. entertainment Oo. lang. Kaya may Gusto nila disclaimer. magkatuluyan. At saka di natin mapilis yan yung isang tao na yan. Kasi, syempre, yung isang tao naman yan, may iba din yan. Minsan, nagbabagong isip niyan. Minsan kasi nagmamature dyan. Minsan naman, iba naman, biglang habang tumatagal, parang nag-iiba yung gusto. Mag-asawa nga, magjowa nga, naghihiwalay, di ba? Lalo na yung love team lang. Oh, di ba? Kaya- Siyempre, wag din natin kayang hawakan yung isip ng bawat isa. Pero for sure, dahil may bonding man sila, ang di mawawala dyan, pagkakaibigan. Kaya nga minsan na nangyayari, may mga love team na nape-pressure, di ba? Parang sabi nila na, uy, sana kayo na hanggang dulo. Kasi itong isa pala, may ibang papangarap, yung parang ayaw pa magjowa, gusto pa magtapos. Kaso nape-pressure sa mga fans. So yun, medyo nahihirapan sila tuloy na, na parang nape-pressure sa buhay, nape-pressure sa love team. Kaya mas okay pa po na hayaan muna natin mabuhay sila sa gusto nilang paraan. And wag na natin muna silang diktahan, di ba? Yan, yan ang maganda. Kasi Diktahan. example ngayon na bata pa kasi, mga bata pa. So kailangan mo natin intindihin sila, mas lalong intindihin. Pero hindi mawawala kasi talaga diyan. Lalo na kung talagang ng maganda ng banding, pagkakaibigan, andyan pa rin yun. Yung kasi, ang mga nakikita ko sa sana, pag nag-love team na, uy, ito na talaga. Oo, yun nga. So, ang mahirap dito guys, ito pong sinasabi namin is para po ito sa inyo. Oo, at saka para sa lahat talaga, sa lahat. Para po ito sa lahat. Kasi, kunyari, na die hard fan ka na, paano kung bandang huli naghiwalay sila, hindi man pala talaga para sa isa't isa. Ano yung mararamdaman mo? Masakit, di ba? Oh, para example pa si Julie na Magdangal ta si Marvin, di ba? Ang daming panatiko noon nung naghiwalay sila, ang daming nasaktan. Di ba? Lang naman sila talaga din, love team din sila. Pero ang maganda kasi nung kay si Julie na Magdangal si Marvin Agustin, magkaibigan pa rin sila hanggang ngayon. Kaso may mga kakanya-kanya silang ibang gusto, priority na ginawa. Kasi ito po ang ito po yung masasabi natin dyan, guys. Parang realidad, di ba? Parang realidad. Gustong-gusto nyo po yung dalawa. Kunyari, wala po akong wala Lahat, po kami sa lahat, dito sa lahat, Lahat po ito, bigyan lahat. nyo na naman po ito ng issue. Oo. Sa lahat. Katulad nga ngayon, may nangyari, di ba? Oo. Di sila nasaktan. Di ba? Ganito po yan. Kasi kapag yan ay nasa shoot, hindi naman po lagi silang magkasama. Maghihiwalay at maghihiwalay yan. Ay paano kung may natisod siya? Di ba? For example lang for common sense lang natisod or may nakita, siyempre, may matayan kaya hindi man po, may iba-ibang tropa yan na magkakaibigan na nakaka-jamming din. So kaya hindi naman po lahat ng nakikita nyo is, ay okay na itong dalawa. Siyempre may mga kaibigan yan bago pa lang sila nang pumunta sa isang ganitong sitwasyon na kunyari parang sa content, di ba? May mga kaibigan yan before. Kaya hindi niya siya pwedeng kumbaga, diktahan na. No? Kaya yun lang po. Ito po guys sila, bahala na sila kung magbigay sila ng issue dito. Basta ito para sa lahat. Para to sa lahat. And parang din, Besh, may mga, iba-iba kasi ang ugali ng bawat tao. Iba-iba din ang ugali ng mga babae. May mga babae na gusto, parang gusto mo nang mag-explore in a way na alam mo yung iba't ibang ugali ng lalaki. Tapos iba, ang ginagawa, mabalik doon sa dati. Or minsan, naghahanap parang, parang minsan hinahanap nila yung mas better. Ito na lang pinakasampol ko sa lahat. Maraming mga kapanood dito na magulang, na parents, na may mga anak na babae. Tanungin ko po kayo, payag ba kayo kaagad na nyo kaagad yung mga anak nyo? Tama. Diba? Parang fixed marriage ba? Parang gusto nyo na fixed marriage agad. na gusto nyo kaagad, ito sa taong ito, diyan ka na kasi nasa social media ka. Paano kung iba naman pala yung gusto ng anak mo? Or kaya may iba pang gustong hindi lang tao mismo, may ibang gustong gawin pa. May iba pang gustong gawin pa yung anak mo. May gustong puntahan, may ganyan. Gusto mag-enjoy mo ng buhay. Kasi lalo na ngayon, ang buhay ngayon, karamihan, marami akong kilala. Dahil ang edad ko ay papasok na sa marriage. Maraming gustong muna ng ibang ginagawa. Mag-enjoy muna, mag-travel muna, bago sila mag-settle, mag-asawa, mag-jowa. Paano kung gano'n na ang gusto nyo habang ganito pa lang yung edad? Ay, dito ka na. Babakuran na, di ba? Parang wala na siyang, hindi siya makakabuwili din yung
magagawa yung pagiging pagkakabinata niya, di ba? Parang mape-pressure na. Mape-pressure na siya. Oh. So, lalo na ngayon, social media, yun lang po, parang inimagine ko lang po sa Oo, mga, tama, di ba? parang ganun, di ba? Parang, sana maintindihan niyo po yung ibig kong sabihin. Siguro maintindihan naman din nila Oo. kasi for sure may mga anak din Oo, sila may mga anak sila. na mga kaedad natin, kaedad ng mga bagets pa. Oo. Yan. So yun, ganda ng Maganda ng katanungan. topic din Ganda, natin. ganda. Ayun po guys, medyo napawa yung ating explanation. Ano yung pinakasagot mo dito sa last question natin? Yun na. Paano maiiwasan ang Paano toxic maiwasan maging open-minded? open-minded po. Ayun. Tapos na po ang mga kasagutan. Kayo po guys, ano po yung sagot nyo? Comment down below, babasahin po namin yan ni Beshi. Yes, paano maiiwasan ang toxic fan wars online? Yan, tanong po po yan sa inyo. Siyempre, sinagot na namin yung para sa amin na ano. Oo. And yun, siguro, ito pong aming pag-uusapan, kung bahala po kayo, kung pagbibigyan nyo ng issue to, wala po kami magagawa doon dahil ito is napagkwentuhan lang namin Tsaka opinion para lang maunawaan nyo. And ito lang po ang masasabi ko sa atin dahil nasa isang community po tayo. Sa ngayon po, kailangan po ng support. Kanina pag live ko sinabi ko to, kailangan po ng support nila ng ating founders, Kuya Val and si Kalinga Prab. So magmahalan po tayo. Magkaisa po tayo sa ngayon. Huwag po muna nating isipin yung Nangyaring mga nangyari. Be positive lang. Be positive lang and huwag po muna tayo mag-request ng kailan yung vlog ng ganito, kailan yung Oo. vlog. So wala po, sa tingin ko hindi po magpa-vlog ngayon. Magpapahinga muna ulit yan. Magpapahinga po yan kasi ang dami pa, sobrang init pa po. Kumbaga sa tanghali is kaalas 12 pa ngayon. Katanghalian ta. Katanghalian, sobra. Kainitan, kaya ano lang natin, ang gawin natin is palakasin natin yung loob ng ating founder and yung si Kuya Kalinga Prab. So, andito tayo guys para sumuporta lahat. Ayun, thank you guys sa inyong lahat and bro, ano masasabi mo sa kanila? Yun, so yun lang din. Halos sabi ko ulit ni Beshi. Masasabi ko lang, kailangan natin magkaisa ngayon, magmahalan, at kailangan din natin na unawain, magkaunawaan para kahit paano ay mabawas-bawasan ang init ng issue. And yun, pagdasal na lang din po natin na mas maging okay na lahat. Yun naman po, thank you po. Thank you so much po. And disclaimer po ulit, ito pong aming pinag-usapan ay wala po kaming tinutukoy na kung anumang bagay or Yes. love team dito sa ating pinag-uusapan. Disclaimer po yan ha. Generalize po ito Generalize para po ito sa sa lahat po lahatan. ito. And ano naman to, siguro maintindihan naman nila kasi nag-disclaimer tayo ng una. Tsaka opinion lang namin po Opinion ito. po ito. Yan. And para po ito yung kasi sinasabi namin para kahit paano sa sa isip nila. Gumanon. So ayun guys, kami po ay magpapaalam na siyempre sa pangalan po namin dalawa, Kalingap Coach Ralph, yan. and Kalingap Deshiroy. And siyempre sa founder natin na ngayon may mga pinagdadaanan. Kuya Val Santos Matubang, Kuya Kalingap Raba. Yan. And kanyang second channel po, aligat ang kanyang personal channel. Rab Matubang Vlogs. Tama ba? Oo, tama. Rab Matubang Vlogs. Yan. And Lahat ng K-Boys. lahat ng K-Boys. K-Partners. Oh, and yun. Thank you so much po sa inyong lahat. And bye-bye po. Bye-bye, guys.